Okay, magandang gabi po. Sa gabing ito, tayo po ay pagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin about a mature Christian, no? Pangatlo na po ito, part 3 ng mensaheng patungkol po sa mature Christian. A mature Christian, ang isang Kristiyanong ganap, no? O malaguna sa pananampalataya, no? Pangatlo na po ito, part 3. So, hindi na po ako masyadong magbibigay pa ng ibang detalye sa nakaraang mga mensahe. Kung gusto po ninyo, balikan po ninyo ang ating pag-aaral sa live stream po yan noong nakaraang, may video po niyan sa ating Facebook, no? A Mature Christian. Part 3 na po tayo ngayon, no? Okay, so pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Naintindihan na natin noong nakaraan, na-define na po namin sa inyo, na-define ko na po sa inyo ang patungkol sa maturity. Ano po bang ibig sabihin ng maturity? Nakuha na po natin ang ibig sabihin niyan. No? Alam natin na growing is a process. Ito ay proseso. At yung part 2, mas malinaw po yon. Sunday ko po, preach po yon. No? So balikan po ninyo para hindi kayo mawala o maipagpatuloy po ninyo kung ngayon nyo lang po narinig ito, ay magawa po ninyo na sa ating Facebook page po. No? Okay, dito na po tayo sa that indication of spiritual maturity. Ano po ba yung mga indikasyon na tayo ay mature na talaga, no? Kasi ang maturity ay hindi nakabase kung gaano ka na katagal na uma-attend dito, no? Sabi ng iba, mature na yan kasi matagal na yung uma-attend eh. Pero maraming matagal na uma-attend pero hindi pa talaga mature, kundi sanggol pa rin sa kalagayang spiritual. So hindi po nasusukat doon ang maturity o hindi na nasusukat ang maturity kung ganong marami kang alam sa Biblia, no? So, tingnan po natin na ano po sinasabi sa salita ng Diyos about that, no? Ang ating teksto ay masusumpungan natin sa Colossians 2, 1-8, no? So, ito'y pagpapatuloy lang ng ating mga pinag-aralan noong nakaraang Wednesday and Sunday, no? Una, ang isang taong mature, ito po ang indikasyon, makikilala natin sila kung ang mga taong ito na nasa gawain ng Panginoon na naglilingkod sa Diyos, meron silang deep concern sa kanilang mga kapatiran, sa kanilang mga kapatid kay Kristo. No? Lagi nating tatandaan na pinagpapahalagan ng Diyos yung ating mga karakter, kung paano tayo makipagrelasyon sa ating kapwa, kung paano tayo kung ano yung trato natin sa kanila, no? Yun ang higit na pinagpapahalaga ng Diyos, yung ating character, yung attitude, no? So, ang unang indikasyon ng spiritual maturity ay meron siyang deep concern for our brothers in Christ. Napakalalim ng kanyang concern. Pag sinabing concern, dito makita yung pinagpapahalagahan niya yung kanyang kapatid kay Kristo, no? So, si Paul, no, sa 2 Corinthians 11:28-29, meron siyang deep concern sa mga mananampalataya, no, sa mga kapatid sa pananampalataya. Makikita natin yung concern nito sa buhay ni Apostol Pablo, no? Sige, buksan natin sa 2 Corinthians 11:28-29. Sinasabi po dito sa 2 Corinthians chapter 11, 28-29, pinapakita po dito yung malaking concern po ni Paul sa mga mananampalataya. 28-29, sabi ito, bukod sa lahat ng ito, ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng iglesia. So, pag mature ka na, meron kang concern. Inaala-ala mo yung mga, hindi yung lagi yung sarili mo, kundi narito, pag ikay mature na, ang naalala mo na ngayon, kasama sa pag-alala mo, ay yung mga ibang kapatid, may ibang kapatiran. Sabi niya, araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng iglesia. No? So,
ito yung nasa kanya, no, naalala niya yung mga pangangailangan ng mga kapatid, si kapatid na ganito may sakit, no, dadalawin niya, at si kapatid na ganito mayroong problema, tinitiyak niya na nagbibigay siya ng pagpapahalaga sa mga kapatiran. No? So, sa ganitong paraan, makikita natin na tayo mature na kung meron din tayong ganitong concern sa ating mga kapatid kay Kristo. Hindi yung nakatabi mo siya, tapos wala lang, hindi mo binati, o batiin nyo nga muna yung mga katabi ninyo. Hi, kamusta ka na? No? So, ibig sabihin, may concern ka. May nakita kang kapatid na medyo parang malungkot, kahit hindi mo iyan close, sis, okay ka lang ba? No? Brad, kamusta ka na? Alam nyo, ang isang Kristiyano na mature, kahit hindi magsalita yung mga kapatid, alam mo kung meron silang pinagdadaanan. No? Kahit kayo, hindi kayo nagsasalita, pero kitang-kita ko kayo kung sino sa inyo may problema, pinagdadaanan. Actually, last Sunday, meron ako isang kapatid na, Sunday ba yun? O nung prayer and fasting natin, matagal ko siyang hindi na nakakausap. Pero nung dumating siya, kinamayan ko siya, sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Kamusta kayo ng mister mo? No? Okay lang po. Pero sabi ko, kamusta na? Ba't hindi siya dumalo? Ganito, bla 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 bla. Tapos sabi sa akin ng kapatid, Pastora, alam mo na ba yung problema? Ha? Wala akong alam. Bakit alam nyo? Ba't ganun ang tanong nyo? Kasi ganun yun eh. Yung may concern ka sa kapatid, inaalam mo yung kanilang kalagayan. So, doon na siya nag-open sa akin at meron pala siyang malaking problema. No? So, praise God. Napakabuti ng Panginoon at pinayuhan ko siya at alam ko na inayos ng Panginoon yung problema niya, no, sa kanyang asawa, at naniniwala ako na nangyayari to kung makapagpapalakas tayo, makapagbibigay tayo ng encouragement, ng payo sa mga kapatid. Kung nangangamusta, kinakamusta natin sila. Kaya dapat may concern talaga tayo. Malay mo yung katabi mo ngayon, di mo alam, nagbabalak-balak na yan na ganito, nagawin ng isang bagay na hindi tama, hindi maganda. Pero kung may nangangamusta sa kanya at nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, kagalakan, smiles, Brad, smile, sis, kaya mo yan. Kung ano man pinagdadaanan mo, di po ba, malaking bagay yun eh. Tama? Sabihin mo nga sa katabi mo, smile, ngiti lang kapatid, at kaya mo yan. Ayan. No? So, dapat, ganito po tayo. Isang mature Christian, tiyakin po ninyo na meron siyang concern sa kanyang mga kapatid kay Kristo. Hindi pa pwede yung pasok ka lang dito, lalo na kung leader ka. Hindi pa pwede yung pasok ka lang dito, tapos alis ka na. Tiyakin po natin, may nakakausap tayo. Ito, lagi ko po sinasabi sa inyo. Dapat kung leader ka, lalo na yung may mga members na sa inyo na hawak, dapat yung nakakamusta nyo yung mga members nyo, nakakamusta nyo yung ibang kapatiran, no? Lalo na kung meron kayong nakikitang malungkot dyan, no? Hindi ko naman kaya mag-isa eh. Minsan nakikita nyo, tumatakbo ko, may nahabol ako. Sana bilang mga leader, alam nyo na yun. Meron kayong, ang banal na espiritu nagtuturo sa inyo kung sino yung dapat yung lapitan, kung sino yung dapat yung i-comfort, kung sino yung dapat yung encourage na member ng church, no? So, kung magkagayon, magkakatulong-tulungan po tayo, no? So, wag natin ugaliin na, basta ako okay lang. Basta ako, okay ang pakiramdam ko, okay ang estado ng buhay ko. Wag tayong ganun. Paano naman yung iba, no? Dapat magpagamit tayo sa Diyos kung okay yung buhay mo, wala kang problema, meron kang iba na may mga problema. Kaya dapat, yung concern nyo, nandun din sa kanila. Leader ka man o hindi. Di lalo na kung leader ka ng church. Tama? So, meron kang siyang deep concern sa mga kapatid. Sabi dito ni Pablo, araw-araw pinapasan ko kayo. Burden niya yun eh. No? Hindi nyo ba alam na burden yun ng isang
ginagamit ng Panginoon. Kaya nga sasabihin nyo, dapat pinagpe-pray yung mga ginagamit ng Panginoon dito eh. Kasi yung problema niya, hindi lang yung kanyang sarili o yung pamilya niya, kundi ang problema niya, yung lahat ng mga dumadalo. No? Nakuwento ko na nga sa inyo yun, sabi na isang tao sa akin na isang matagal na naming hindi nakita. Sabi, Pastore, magkakambal mo pala si Sister Aurora, bakit pares lang pala kayo ng edad? Ba't mukhang ang laki ng tinanda mo kaysa sa kanya? Kilala naman niya yung si Sister Aurora, yung kakambal ko, no? Baby face yun. No? Eh sabi ko, ikaw na nga magkaroon ng 200 mahigit na anak. Eh yun, walang anak yan eh. Ako, ilan ng anak ko? Diba? So ibig sabihin, kasi dinadala natin yan araw-araw. Yung problema ninyo, dinadala ko. Minsan nga kahit matutulog na lang ako pag may nag-text sa inyo, kagaya ng isang araw, Pastora, nasa ospital yung asawa ko. Dinala ko po, aatakihin po yata sa puso. No? So, ibig sabihin, imbis na matutulog ka, huwag kang matutulog. Babangon ka, magpe-pray ka. Tama? No? Kung may concern ka sa isa't isa, sa ating mga kapatid kay Kristo at ako, binibigyan ko rin kayo ng burden. Kaya yung ibang mga leaders, pinapasa ko yan sa group chat natin. Hindi ko alam kung sino yung gising pa, pero alam ko kung may gising pa, ay nakakasama kong mag-pray. Tama? At sa biyaya ng Diyos, okay na po siya. No? Nalampasan po niya yung ganong sitwasyon na kontik na siyang atakihin yung asawa ng ating kapatid. So, mga kapatid, kung walang magpe-pray, kung walang magkakaroon ng tinatawag na concern, ano na mangyayari? Parang wala lang, ano ba itong gawain ng Panginoon na to? Diba? Kaya tayo narito para tayo ang magmalasakitan sa isa't isa. No? No? Kung may mga kapatid tayo na nangangailangan ng tulong, kung may matutulong tayo, tumulong tayo. At hindi tayo namimili ng tutulungan. Lahat po itutulungan natin. No? Kung kailangan nila ng tulong, counseling man yan, encouragement man yan, financial man yan, sa biyaya ng Diyos, tutulungan po natin. Dahil sabi ng Panginoon, isa yan na katangian ng isang mature Christian, kung mature ng church natin, kung mature ang mga leader dito, naniniwala ko na meron tayong deep concern para sa ating mga kapatid kay Kristo. Verse 29, sabi dito, kapag may nangihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis kong ikinagagalit. No? Sabi niya, pag nangihina kayo, para bang nangihina na rin ako eh. Diba? Kasi, lalo na kung ilang mga kapatid niya na may problema, nakakahina yun eh. Pero sa biyaya ng Diyos, tandaan niyo po ito. Kung ikaw ay nagpapalakas sa isang tao na mahina, sa biyaya ng Diyos, lumakas siya, alam niyo, unang lalakas kayo na ginagamit ng Diyos. No? Masaya ka kapag nakita mo, ay, nailigtas mo sa kasalanan, yung taong ito, ay, nailigtas mo sa pagkakasala, nailigtas mo sa paghiwalay kay Kristo, no? Di ba masaya, no? Kapag nagagamit tayo sa ganung kaparaanan. So kapag may nangihina, palakasin natin. Kapag may nahuhulog sa pagkakasala, ano ang sabi ni Pablo? Kinagagalit ko yun. Hindi siya nagagalit sa tao. Pero kinagagalit natin, bakit ba napakatagal na sa gawain ng Panginoon? Bakit ba nahuhulog pa rin sa ganung pagkakasala? Doon tayo nagagalit sa ginawa niyang kasalanan. Hindi mismo sa taong yun. Pero yung taong yun na gumawa ng kasalanan, mahal natin. Kaya nga hindi dito uso yung chinichismis eh. Alam mo nang nakagawa ng kasalanan yung taong yun, pati chichismis pa. Amen po ba? Amen. Kundi, kung ikaw ay napagsabihan niya, kung alam mo yung problema niya, sa'yo na lang yun at saka sa ibang, alam mong makakatulong talaga sa kanya. Hindi na pinagchichismis. Hindi na pinagpepestahan ng chismis dahil mahal mo isang kapatid. Di po ba? Kung nakagawa ng kasalanan, papayuhan natin, Brad, sis, hindi tama yun, Kristiyano na tayo. Sa magandang kaparaanan, alam nyo, mas maiwiwin natin yung taong na yun kesa sa
patamaan mo ng patamaan, kaysa sa lagi mong chismis mo pa sa iba, nalaman pa ng iba. Diba? Naunawaan nyo? Kaya may mga kapatid tayo, alam nyo, may mga kapatid na kinagagalitan ko. Pag may nagawa ng kasalanan, pagkaharap ko siya, kinagagalitan ko siya. Pero sabi ko, mahal kita. Kaya ako sinasabi sa ito, kasi mahal kita. Hindi mo tama dapat ginawa yun. Pero natapos na, nagawa mo na, magsisi ka na lang. At papatawarin ka ng Panginoon. No? So, ibig sabihin, yung tao, kung may nagawang pagkakamalit, pagkakasala, hindi natin siya itulak papalabas ng church o itulak papalayo sa Panginoon. Kundi, lalo pa nating ilapit, ibalik sa ating Panginoon. Tama? Tama po? Di ba? No? Salamat po sa Diyos. No? Gawain po yun ng isang mature Christian. Pangalawa, a heart that is encouraged. No? So, meron siyang puso na nakakapagbigay ng kalakasan ng loob. No? Palakasin ang kanilang loob. Sabi po sa Colossians 2, no? Sabi diyan, palakasin ang kanilang loob. Sa King James Version, ang ginamit po yung word na comforted. No? I-comfort mo siya. Kung nangihina siya, i-comfort mo siya. Palakasin mo yung loob niya. Hindi yung lalo pang hihina yung loob niya. Alam mo na nga may sakit, sasabihin pa, naku, walang nakaligtas sa ganyan sakit. Di lalong hihina yung loob nun, di ba? No? Ibig sabihin, palakasin mo yung loob niya. Alam mo kapatid, walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. At alam nyo, gawain yan ng hindi lang pastor, gawain yan ng lahat ng mature na Kristiyano. No? Kung ikaw may alam kang may sakit na kapatid, kapitbahay nyo o kapatiran mo sa malapit sa bahay mo, pag-pray mo, palakasin mo loob niya. Kaya yan ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. No? Kalooban ng Diyos na yung mga taong ito ay mapalakas natin ang kanilang kalagayang spiritual. Kasi alam nyo, pag mahina ang spiritual nating kalagayan, apektado din yung physical natin eh. Kaya dapat unang pinapalakas sa kanila yung spiritual nila. Yung loob nila. Palakasin natin loob nila. No? Kasi pag malakas ang loob, malakas ang pananampalataya, pwede siyang tumanggap ng kagalingan. No? Kung meron pa rin na kahit na pinapalakas mo loob at nandun pa rin sa karamdaman sakit, pag-pray na lang talaga natin. No? Kinakailangan, meron tayong pusong punong-puno ng pagbibigay ng encouragement at comfort. Na ganyan din ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. No? Yung babae na inaagasan, no? Kahit masama yung ganyang ginawa, hindi tama yung ginawa niya kasi siya ay isang Samaritana, siya ay isang babaeng hindi Hudyo, masama siyang lumapit sa mga Hudyo. Si Jesucristo ay isang Hudyo. Pero hinawakan niya ang damit, ang laylayan ni Jesus. No? Kahit hindi pwede, ginawa niyo, dinisobey niya yung law. Pero hindi naman nagalit si Jesus sa kanya. Di ba? Kundi ano sabi sa kanya ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yun na isang encouragement. No? Tingnan niyo si Jesucristo noon, yung mga ketongin, bawal na lumapit sa mga malilinis, sa mga walang ketong. Pero ano ginagawa ni Jesus? Niyayakap pa niya yung mga may ketong. Pinagpe-pray pa niya at pinagagaling niya. So nagbigay siya ng encouragement. No? Kaya yung mga tao yun, imbis na mawala ng pag-asa, nagkaroon ng malaking pag-asa at malaking kagalingan ang pinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. No? So dapat yan ang makita sa atin kung mature tayo, meron tayong deep concern sa iba. No? May concern ba tayo sa iba? Maging yung mga kapatid natin para sabihin natin, no? Kasi minsan, sabihin na ba, madaling magmahali. Madaling mahalin kapag ka mabait, madaling mahalin kapag ka
mabango, no? Pagka madaling mahalin, kapag ka, maganda o pogi, di ba? Pero yung mga tao na gusgusin, yung mga taong gumawa sa'yo ng masama, mga gumawa sa'yo ng mali, di ba? Parang hindi mo mamamahal eh. Pero hindi tayo dapat nagtatangi ng tao. Lahat mamahalin natin. Dapat marunong tayo magpatawad. Kung ikaw ay Kristiyano, nakapagpatawad ka na ng mga taong may ginawa sa'yo ng masama. No? Kung ikaw ay Kristiyano, mature na Christian, marunong kang magpatawad. Marunong kang magmahal kahit anong uri ng tao siya. Tama? Wala kang, dito iba ang trato mo. Doon iba ang trato mo. Dito ako makikisama kasi mababango to tsaka magaganda tsaka mayayaman to Dito lang ako. Pero doon sa mga parang hindi nakapapansin dito ng mga kapatiran, walang pumapansin, wala man lang nakikamay. Hello? Hello? Malulungkot din sila, hindi tayo nakapag-encourage. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, meron dito dumadalo na sabihin natin, kilala niyo siya, si Sister SP. Sino sa inyo laging kumakamay sa kanya at nagpapalakas ng kanyang loob? Sige nga, taas ang kamay yung kumakamay sa kanya, nagpapalakas ng kanyang loob. O, isa lang? No? Sige, yung iba hindi pa kilala, Sister SP, yung bulag. No? Alam nyo, nakausap ko siya, marami siyang problema Wala siyang mag-anak dito. No, kaya pala ganun ang buhay niya. Nahihiya siyang lumapit sa'yo. Minsan nasabi ko, bakit sa amin ka pa sumasabay? Ang dami nang umalis ditong may sasakyan, doon ka sumabay. Makisabay ka sa kanila, isasabay ka nun. Kaya pala, no, bakit sa amin sasakyan siya nakikisabay? Minsan huli na kami umaalis, di ba? Kaya minsan, kung kayo ang nag-o-offer, kung kayo ang kumikibo sa kanya, matutuwa yun. Biruin nyo, wala na siyang kamag-anak dito, bulag pa siya. Tapos, yung mga anak niya, halos hindi niya maalagaan dahil wala siyang trabaho, wala siyang ganyan. Tapos, wala man lang sa kanyang tumutulong na, ibig sabihin, nagpapalakas sa kanyang loob. Dapat, kapatiran natin siya sa Panginoon. Wala man siya dito, no? Pero, ako, nalulungkot pagka nalaman ko na yung kalagayan niya. Naunawaan natin. Kaya mula ngayon, dapat kahit yung parang sabihin natin yung separate sa atin, hindi masyadong kumikibo, hindi masyadong nakikisalamuha sa atin dahil nahiya sila, dahil sa buhay nila, mahirap lang sila. Yun ang lagi niyong lapitan. Yun ang kausapin niyo. Yun ang kamayan niyo. Hello? Hello? Sabihin, konti lang yung nag-amen. Tama po ba? Sabihin natin, may mga namali siyang nagawa noong nakaraan, nabalitaan mo na ilan ang asawa niya noong nakaraan. Sa tingin, tandaan niyo, habang may buhay, may pag-asa. May pag-asang magsisi. Malay niyo kung nagsisi na yung tao. Naunawaan niyo? Naunawaan natin? Huwag niyong husgahan agad ang tao. Na ganito sila, ganun sila. Kaya hindi ko yung binabate kasi ganito siya. No. Ipadama niyo yung pag-ibig. May Kristo rin siya. May laki na rin yung pinagbago niya kahit papano. Dahil nakakilala siya sa Panginoon. Naunawaan natin? No? So hindi lang siya. Kundi may mga tao pa dito sa church na halos hindi niyo napapansin. Dahil ba sa ganito sila, mahirap lang sila? Dahil ba sa ganito sila? No, wag tayo magtangin ng tao dahil si Kristo man, hindi ginawa yun. Naunawaan niyo ako? Naunawaan niyo po ba ako? No? So, dapat meron tayong, punong-puno tayo ng comfort and encouragement. No? At saka, yung panalangin para sa kanila. Wag lang sana mga kapatid na ilan lang yung nagpe-pray para sa mga kapatiran natin. Kung concerned po kayo sa mga kapatid, pinagpe-pray nyo rin sila. Hindi ko natatanungin kung sino nagpe-pray sa inyo
para sa mga kapatiran. No? Pero sana naman bilang mga leaders ng church, gawin po ninyo na pinagpe-pray niyo yung mga kapatid. Pag-pray niyo po kami bilang mga pastor ninyo, pero pag-pray din po natin yung lahat ng mga kapatid natin dito. No? So, number 2, steps to spiritual maturity. Paano ba ano po ba yung mga step para maging mature ang isang Kristiyano? No, yung first step, kinakailangan, sinasabi sa Colossians 2:6-8, kinakailangan, Colossians 2:6-8, sige, buksan natin. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo na may pakikipagkaisa sa Kanya. Ito yung first step. Kinakailangan talagang tinanggap natin si Kristo Jesus bilang Panginoon. Kayo ba, tayo ba lahat, tinanggap na natin sure na ba tayo na tinanggap na natin si Jesus? Sa puso na natin siya? Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas? No? So, Savior and Lord. Magkaiba yung Savior at Lord. No? Pag Savior, tagapagligtas mo siya. Kaya kanya iligtas sa lahat ng iyong problema, pagsubok, sa iyong pangangailangan, kaya kanya iligtas sa impyerno ng apoy. Pero pag sinabing, Lord, Panginoon mo siya. Ibig sabihin, pag Lord, susunod ka sa Kanya. Susundan mo siya. Susundin mo yung salita niya. Susundin mo yung mga sinasabi niya sa atin. No? Handa tayong sumunod kahit ano man yun. Kahit mahirap man. Handa natin sundin kasi Lord nga natin siya eh. Pero be sure, bago mo maging siyang Lord and Savior, talagang tinanggap mo siya sa iyong puso. Tandaan natin, hindi tayo magkakaroon ng life kung wala si Yas na nagbibigay ng life sa atin. Oh, diba? Kaya minsan magtataka ka, ba't ang tagal-tagal niyang Christian, at ganun pa siya hanggang ngayon. Hindi makita sa kanya yung mga katangian ng Panginoong Yesus. Kasi kaya pala ganun, hindi pa talaga niya tinanggap si Jesus eh. Pero kung si Jesus nandito sa ating puso, buhay siya sa ating buhay, mabubuhay tayo. Magiging tagasunod tayo niya. Tagasunod ng kanyang mga salita. Kaya tayo hindi sumusunod kasi hindi pa talaga natin siya Lord. Kundi sinabi mo lang, Savior lang siya. Kaya pagka lahat ng problema, binibigay mo sa Kanya. Pero pag eto na, pag utos na, ayoko yan. Pero yung lahat ng biyaya, pagpapala, gusto mo matanggap sa Kanya. Lord, ikaw naman ang Savior ko eh. Pero yung gusto ng Diyos mangyari sa buhay mo, yung utos na gusto niya gawin mo, hindi natin ginagawa. So, hindi pa natin siya Lord. No? So, kinakailangan magkaroon tayo ng buhay dito para mabuhay si Kristo sa ating mga buhay. Amen po ba? No? So, next, walk in Christ. Walk in Christ. Lumakad tayo na kasama ni Kristo. Sa paglakad natin, no, tandaan natin, sa paglakad natin, yung hakbang ng ating Panginoon, yun ang ating hahakbangan. Lakaran natin kung ano yung nilakaran ng ating Panginoon. Kaya nga, sumusunod tayo sa Kanya. Sabi ni Jesus, follow me. Walk in Christ. Lumakad ka na kasama ni Kristo. Mature isang tao, ang isang Kristiyano, kapag linalakaran niya yung nilalakaran ni Jesus. Kapag lumalakad siya, nakasama ng ating Panginoon Hesukristo. No, yung walk in Christ dito ay una, ang ibig sabihin, Christ must be the foundation and source of nutrition in our lives. Ibig sabihin, nag-uugat yung ating pananampalataya sa Kanya. Pag lumalakad ka kasama ni Kristo, nag-uugat ang iyong pananampalataya. Pag nag-ugat, magbubunga. Diba? Hindi magbubunga pag walang ugat. Ang nag-uugat, may bunga kang inaasam-asam dahil nag-uugat eh, no? So, rooted
Christ must be the foundation and source of nutrition in our lives. Siya, ang ating Panginoon Kristo, ang source, no? Siya ang source ng ating pundasyon, a source ng nutrition ng ating buhay. Kaya tayo lumalaki, lumalago, dahil kumakain tayo ng kanyang mga salita, ng kanyang katotohanan. Nakadepende lagi tayo sa kanya. Tama? Kaya nag-uugat ka pa. Diba? Dumadami ang ugat mo. Dumadami ang bunga mo. Dahil nakakabit ka sa puno. At yung puno na yun, nag-uugat siya. Nagbubunga ka. Ang bunga mo mabuti. Hindi masama, kundi nagiging mabuti ang iyong bunga. No? So, sumunod, sabi ito, build up in Him. No? Ibig sabihin, allow ourselves to become the kind of building He would have us to be. Yung pagkatayo mo, yung pagka-build mo, no? Yung nais ng Diyos, yun ba? Ito yung nais ng Panginoon, ganitong build up ng katawan mo, ng kalagayan mong spiritual, ang gusto ng Panginoon. Nagbubunga, no? Nakikita yung mga mabubuting bunga, yung pag-ibig, yung kasiyahan, yung kapayapaan, yung kahinahunan, yung kabutihan, no? Nakikita yun sa atin. Yung ibig sabihin, nabibuild up ka ayon sa ninanais ng Diyos na maging kawangis mo. Di ba? Naunawaan niyo po ba? No? Ayan. Sumunod, establish in the faith at saka abounding in it with thanksgiving. No? Establish in the faith, well taught and grounded in the teachings of Christ. No? Natutunan mo, inaralan ka, natutunan mo, no? At pinamumuhay mo kung ano yung mga natutunan mo. Tama? Kaya pag tayo may natututunan dito, wag pasok dito, labas doon. Kundi, lahat na natututunan natin, ingatan natin sa ating puso at ganapin natin sa ating mga buhay sa araw-araw. Kasi walang anuman pag hindi natin gaganapin yung mga salita ng Diyos na natutunan natin, magiging head knowledge lang yan. No? Pero kung natutunan natin, gaya nga nito, para maging mature tayo, yung mga patotoo na ikaw ay mature na, kung hindi pa sa atin dumadating to, pag-pray natin, Lord, tulungan mo po ako na maging mature na ako. Yung hindi mo pa nakikita sa akin, tulungan mo ako, ilagay mo sa akin, baguhin mo ako. Nag-pray na ba kayo ng ganon? Baguhin mo pa po ako. Ako, lagi ko yung sinasabi sa Panginoon. Kahit na, ibig sabihin, nakikita niyo ako, kilala niyo naman kung sino ako. Madalas sa inyo, lagi kong kasama. Alam niyo kung paano ako mabuhay. Pero ako nagpe-pray sa Panginoon. Sabi ko sa Lord, Lord, baguhin mo pa po ako. Kung may mga bagay pa na dapat mabago sa akin, baguhin mo po ako. Kung may mga bagay pa na dapat maayos sa akin, ayusin mo po ako. Yun ang prayer dapat natin. Hindi natin dapat isipin na, wala nang mababago sa akin, maayos na ako. Naintindihan natin? Dapat aminin natin, Lord, kung meron pa kasi ang Diyos nakakita niyan No? Ayusin mo po ako. No? So, ganun din. Para ma-establish yung ating faith, yung natututunan natin sa salita ng Diyos, sa mga aral ng Panginoon, ipamuhay po natin. Hingin natin sa Diyos na ayusin pa tayo, baguhin pa niya tayo. Tama? May perpekto na ba dito? Ha? Di pag-pray natin, Lord, baguhin mo pa po ako. Oo nga, wala pa rin perpekto, pero tayong lahat nagdi-desire na mag-grow. Kung hindi ka pa perpekto, hindi pa natin nararating yung perfection na yon, at sa biyaya ng Diyos, mararating din natin yon pag tayo ay nando na, no? Pero dapat gawin natin, nasain natin, gayon pa man, nasain natin na mag-mature tayo.
Lord, kung hindi pa ako mature sa ganitong area, gawin mo po akong mature. Tama? Sa ibang area, mature ka. Pero sa ganung area, hindi ka pa mature, magpaayos ka sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Diyos. At naniniwala ko, kung yan din ang desire ng puso nyo, tutulungan ka ng Panginoon. Maging mature. Kaya makikita ng mga kasama mo, makikita ng iba, wow, parang may nababago sa kanya. Parang may naayos sa kanya. Diba? Nagbubunga ka kasi kaya nakikita ng iba. Dati-dati, daldalera yun. Ngayon, tahimik na siya, hindi na siya daldalera. Tama? Nakikita at makikita yun. Tama? No? So, okay, panghuli, beware. Sabi po sa verse 8, Colossians 2, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamagitan na walang kabuluhang karunungan at pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Beware of dangers. Mag-ingat tayo, no? Sa mga humahad lang sa atin sa ating paglago. Ano ba yung mga humahad lang sa ating paglago? Yung mga false doctrine. Isang paraan yan para hindi ka mag-grow. Oo, meron ang isang Kristiyano na nagnanais na mag-mature, no, minsan may zeal siya may desire siya to grow. Pero gusto niya yung madali ang pagbabago, no? So kung minsan nadahatid siya sa mga false doctrine, kaya maging maingat tayo sa mga maling aral, lalo na yung mga nakikinig ng mga preaching sa ibang, hindi ko kayo pinagbabawalan, pero mag-ingat kayo. Ha? May mga aral na hindi tama, hindi ayos, at may mga aral na taliwas sa aral talaga ng Panginoon. May mga ibang tao na Kristiyano, gusto agad nilang lumago, kaya ginagawa nila, gusto nila mag-aral. Kung mag-aaral kayo, no, dito na kayo mag-aral sa church. Kaya nga meron tayong, magsisimula na yung ating Bible school. No? Meron isang kapatid tayo, nagtapat siya sa akin leader yun Sinabi niya sa akin, Pastora, pasensya na po kayo, humingi po ako ng tawad kasi sumama po ako sa Bible school sa online. No, nung una, ang ganda pastore. Pero nung bandang huli nakita ko, parang mali na. Kung ano-ano daw pinagagawa na sa kanila at mali. Sabi niya, at mula daw noon, hindi na siya sumama. No? Sabi ko, praise God, di ba? Kaya nga ako nag-desire na magkaroon tayo ng sariling Bible school online. No? Buti na lang, naingatan siya. No? So kung gusto niyo lumago, sabihin niyo sa akin, mag-aaralan tayo. Bibigyan ko kayo ng panahon na mag-aral ng salita ng Diyos. No? So, baka maging maingat kayo kasi baka mapunta kayo sa mali. No? Sa simula, akala nyo okay, pero sa bandang huli, hindi na pala tama at hindi na ayos. No? So, be careful. Pero kalooban ng Panginoon na tayo'y lumago. No? Magbasa lang kayo ng magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia, pero kung may mga bagay na hindi kayo maintindihan sa pagbabasa ninyo, ito mga leaders na kaharap ko, kung may mga bagay kayo hindi maintindihan, una mag-pray kayo, Lord, tulungan mo maintindihan ko. Kung meron hindi pa rin kayo maintindihan, sabihin niyo sa akin. Tutulungan po ko. Hindi naman ibig sabihin marunong na ako. Na lahat tayo, ako, humihingi rin ng gabay sa Panginoon. No? Para lang hindi kayo mapunta doon sa mga maling aral. Naunawa natin? No? Okay, so yun lang po mga kapatid. Kung meron pa man idadagdag si Lord sa mga mensaheng ito, bibigyan pa po natin ito ng iba pang part. Pero sana meron tayong natutunan dahil sa gusto ng Diyos na mag-mature tayo. No? Kung gusto nyo mag-mature, no? Magpagamit kayo lagi sa Diyos at lagi kayo magtagumpay sa mga kasalanan, magtagumpay sa mga tukso, magtagumpay sa mga gawa ng laman. Pag ang tao, ang Kristiyano ay laging tatagumpay sa mga gawa ng kaaway, madali kayo mag-mature. Amen?